Mga kapuso, sa panahon ngayon, huwag tayong basta magtitiwala sa mga nakikilala lang natin sa internet. Sa Davao City, nagoyo ng isang nagpanggap na online seller ang isang babae. Naengganyo ang biktima sa alok na murang cellphone ng suspect. Alamin ang modus niya sa report ni John Paul Siniel. Mababang monthly installment fee. Ito ang nag-udyok sa estudyanteng si Grace para bilhin ang in-offer sa kanyang cellphone ng isang online seller. Sa halagang 1,000 piso kada buwan, hindi na nag-alinlangan pa ang biktima para makipagtransaksyon sa isa palang peking online seller na nakabase sa Davao City. Ayon sa biktima, nagsimula siya sa pagbayad ng 1,500 pesos bilang down payment hanggang sa umabot na sa 6,000 pesos ang kanyang naibayad. Pero hindi pa raw dumarating ang in-order niyang cellphone. 13,000 pesos ang presyong ibinigay sa kanya ng suspect na nakilala lang niya sa Facebook. Gi-add ko niya sa Facebook. Tapos nag-message siya na nag-offer siya installment. Tapos ako gi-grab na ako kay ang monthly niya is barato lang. Dahil nagduda na ang biktima, nagsumbong na siya sa National Bureau of Investigation Region 11. Nagkasa naman ang NBI ng entrapment operation. Sinabihan ng biktima ang suspect na mag-aabot ulit ito ng bayad sa isang mall. Dumating naman ang suspect at dalawa pa nitong kasama. Nang kunin nila ang marked money, doon na sila inaresto ng NBI. Ang nahitabo is nag-post siya online sa Changi Davao. Nagabaligya siya mga units but once na nakabayad na wala unit nga mag-abot. Aminado ang suspect sa paratang sa kanya. Ang cellphone naman na in-order ng biktima, nasa pinagkukunan pa raw ng mga unit ng suspect. Bali, balog na hulog siya na ako ang nagpalit, then akong siyang ipautang, then katong gidaw niya sa coffers, ako pong gipadala dito. Napag-alamang noong Oktubre nung nakaraang taon lang, nakulong na rin ang suspect dahil din sa kasong panloloko. Ngayon, muli siyang mahaharap sa reklamong estafa. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawa niyang kasamahan. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.